Mga warriors, good afternoon. So, pasensya kaayo na ako sa gahigda ko karon kay gikapoy gid ko murag drain kay ko bagikan ko sa dialysis. So, second session ko karon ay ikaduha na ako karon nga dialysis dinhi nga hospital kay nag-transfer naman ko dinhi sa Takurong Sultan Kudarat St. Louis Hospital. Bali mo na siya mo karon ang ikaduha nako nga dialysis dinha. Pero dinha na ko gikan. Nagbalik lang ko diri. And Tuesday and Friday, second session ang akong always nga schedule. So, mo to i-share lang nako guys no. And wala ko kabalo kung saan ako pag-explain pero I feel so feeling wala ko kabalo kung unsay buhaton. Wala ko kabalo kung ma-survive ba nako ni. And Ginoo lang gid ang mahibalo guys. Siya lang gid ang nakabalo sa tanan, isalig na nako sa iya tanan. So mo to siya no. While on dialysis and alhamdulillah no, successful ang tusok, successful nga nahuman ang akong dialysis. And before ko na human, fortunately nag rounds ang nephrologist nako. Kailan naman ang nephrologist ako kay old man ko niya nga patient. So kumusta daw anana? So akong gipa-check ang akong kamot. Dagko na kayo no. Dagko na kayo kung mga kamot yan naghubag na. Lain na po siya color, ga-violet na before, medyo reddish pa siya pero karon ga-violet na. So hubag na gid siya. Although in pain ko, pirme, pero tolerable naman, makaya raman ang pain. Murag ganang gakuan lang siya ba. Kanang dili perme nga gasakit pero sakit gid siya. Sahay gangot-ngot ana. So mo na akong giingon sa nephrologist ana siya nga hadlok gid daw siya nga mobuto. Ana siya kailangan na ginana kay pa-condemn. Ako na gid daw siya ipaligate daw. Ligation man ang tawag ana pag kanang i-condemn nimo ang access. So i-perm cut daw ko niya. Mo na advice sa nephrologist. I-perm cut daw ko niya. So anak ko nga sige daw kung unsay maayo. Then pero mahal na siya ha, mahal ng perm cut. Siguro around 30,000 na siya. And ang ligation pa gyud. So ma-admit gid ko. And gi-refer ko niya sa vascular surgeon. Ang vascular surgeon mga diri sa Cagayan de Oro is si Doc Sangkula, which is layo sa kuha. And giignan ko nila, gi-advise ko nila nga si Doc Pindaton, taga Jensan. And fortunately timing yun kayo nga naa siya sa hospital that time nga kanang gi-refer ko. So gidali-dali ko nila og kuan nga Doc anang kuan ay gi-refer si Doc Bry. So gi-visit ko niya. Tingala ko nga naabot siya. Kuing layo man kay ni siya ni. May gani kay naa siya dito nga time. So nag-explain siya nga ang yung advice ani is i-condemn gid daw ko ni kay possible mo buto gid daw ko ni ang akong access. And magbutang na lang daw kuno siya AV graft. Kuha na siya kanang artificial fistula ingon siya. So ma-admit gyud ko daw kay kailangan man siya tanggalon man niya akong old access and ipuli dayon tong new access nga AV fistula pero dili ra gyapon sa left hand nako kay kaning ako right hand iyang gi-check dili na gid kuno ni siya pwede kay hinay gid kuno ang ugat ani iha man gi-check di na gid kuno siya magbutang diri og isa pa ka operation kay kuan nakita naman niya nga naa ko daw ka operation din na busted tanan so hinay gid nga ugat diri so sa left lang gid kun niya buhatan og AV graft nga kuan kanang artificial fistula. And mahal gid daw siya kay mabot siya og 75,000 wala pa nailabot sa
unsa dara. So siguro mga 100 ni Ginoo ko unsaon man ni. Saan nato ni pag-survive guys. Kulbaan ako kabalon saon. Pero mo to nga ang una na akong gitawagan ni sa akong mother. Istoryahan pa namon ni pamilya kung unsay mga maayo nga desisyon ani. Kay ang tagal man gud ani nga akong old access is 2 to 3 months. Nya basin mo buto daw so mahimo na nung problema. So ang for the meantime daw if ever magpa-opera ko og AV graft fistula kanang kuan nga fistula, artificial fistula, if ever magpa-tao daw ko tauran sa daw ko og emergency kuan IG. So internal jugular diri sa liog para sa akong dialysis kay wala man ko'y line access if ever nga tanggalon ning akong old access. So lahi na pud siya nga struggle. OMG, please pray for me guys. Grabe. Wala na ko kabalon saon. Di ko kabalo kung basta ampo na lang kita guys nga ma-survive nato ni in God's will. Inshallah.